GG! Okay, hello again everyone. So, for this video, atin ang isosolve yung sample problem natin para sa analysis of beams. So, meron tayong W16 by 31 na A992 and it supports a reinforced concrete floor slab, providing a continuous lateral support for the compression flange. Given or meron tayong dead load na 450 pound per foot and hindi pa dyan kasama yung weight of the beam itself. So, ibig sabihin, yung term dyan, superimposed. Pag sinabing superimposed, hindi kasama yung self-weight ng ating material. The service live load is 550 pound per foot. So, ang tanong, does the shape have an adequate moment strength? Okay. So, unang-una, dahil meron tayong A992, alam natin na yung Fy niya is 50 KSI. KSI. And then, take note, sabi dyan, siya ay nakasupport or supported by a reinforced concrete floors slab that provides a continuous lateral support. So, ano again si lateral support? If ito yung shape natin, imagine mo yung slab nakasaksak siya dyan sa gilid. So, meron tayong continuous lateral support. Ano ang mangyayari dyan? So, in real sense, so in actual, dahil merong nakalagay na stiffener or slab dyan, hindi ngayon basta-basta magtitilt yung ating beam under a loading. So, nag-apply ka ng load, hindi siya tatagilid. Or simply, hindi niya ma-experience yung LTB. Or kung doon natin ibabase sa formula or sa code, yung ating L sub B, lagi siyang magiging less sa L sub B. Yung brace length. Bakit? Kasi yung L sub B natin ay magiging 0. Ano ba ibig sabihin ng L sub B? Di ba yun yung spacing between the lateral supports or dun sa reactions natin? Eh kung continuous yung lateral support, lahat ng part mo may support, edi wala tayong space na magsiserve as L sub B. Kailan na mag-L sub B? Kapag merong space na walang lateral support. Eh continuous yung lateral support. So basically, yung L sub B natin, 0. So kung babalikan mo yung code natin, lagi siyang magiging, laging magiging less yung L sub B sa L sub B, kaya walang lateral torsional buckling. Okay, I hope that is clear. So meaning, i-consider na lang natin dito is whether the shape is compact or non-compact. Automatic na yung LTB, hindi mo na i-consider yon. Eh sir, paano natin i-check kung compact or non-compact? So depende yan. Kung titingin ka sa AISC Steel Manual, usually, nakalagay na doon kung compact yung shape. Ganito yun. Makikita nyo yun kapag meron kayo ng file. Makikita nyo doon sa AISC. For example, this one, 16 by 31. May nakalagay dyan sa taas na C. Ibig sabihin, compact. Pero let's say, ganito yung nangyari. Give lang sa atin yung table ng mga properties. So, hindi natin masasabi agad whether it is compact or non-compact. So, para malaman kung siya ay compact, balikan natin yung formula. Dito, dapat para maging compact, yung ating lambda, yung width to thickness ratio ng flange and web natin, ay less than dun sa lambda sub B. Yung 0.38 and 3.76. So, let's write that down. So, para sa flange, dapat siya ay 0.38 E over Fy. Ito yung lambda sub B. So, para maging compact, dapat lambda is lambda or less than sa lambda sub B. Para sa web, ang lambda sub B natin ay 3.76. Alright. 3.76 is square root of E over Fy. So, kunin na natin parehas yan.
So, para sa 0.38, square root of 29,000, di ba yun yung E? Fy is 50. So, this is 9.15. Para naman sa web, so 3.76, palitan lang natin, 3.76. So, that is 90.55. So, now, check na natin ngayon yung B sub F over 2T sub F, yung lambda naman ng ating shape. So, para sa flange, di ba ito yung formula? Para sa wave, ito naman. Actually, sa AISC, meron nang nakalagay doon kung ano yung B sub F over 2T sub F. Yung dalawang to. Pero let's say lang hindi nakalagay, or hindi sinama sa given. So, dapat marunong tayong kumuha niyan. Base dun sa properties. So, B sub F is 5.52. Nandun, no? And T sub F, 0.440. 440. 6.27. Nakita mo na. So, yung lambda natin, itong 6.27 ay less than dun sa lambda P para sa flange. So, therefore, flange is compact. Okay, pwede mo ilagay. Yan. Kaya, hindi na natin i-consider yung strength ng flange. Hindi na natin, base sa NSCP, hindi mo na i-consider yon. Then, para naman sa web, so ano yung H? Di ba yan yung D minus 2K des? And over T sub W. Yung depth natin ay 15.9. Minus 2, ang KDES natin ay 873. So, yung T sub W naman natin ay 0.275. So, therefore, ito ay minus 2 times 0.873 over 0.275. 51.47. And mas mababa yan kaysa dun sa lambda P na 90.55. Therefore, okay, the web is also compact. So, web is compact. Okay na tayo dyan. Compact naman pala. Parehas. So, base sa NSCP, so balikan natin. Ito na yun. Ayan. Hindi mag-a-apply yung LTB. Right? So, ito yung gagamitin natin, 506.2, para sa compact na I-shape members. Compact yung web, compact yung flange. So, ito yan, 506.2. So, hindi na nga mag-a-apply yung LTB. So, lahat ng kasunod nito, hindi mo na kailangan problemahin. So, yung nominal strength natin is dito lang naka-base. Yung limit state for yielding. So, Mn is equal to Mp, which is equal to Fy Zx. So, lagyan natin. So, ito na. So, base sa NSCP, yung Mn natin ay siya na din yung plastic moment, which is Fy times Zx. Sir, bakit po Zx? So, kasi ito yung nasa major axis. So, kung ang kino-consider natin, yung beam natin, ganito yung loading, ganyan, so dapat Zy. Hopefully, nagigets nyo yung logic dyan. Pero dahil nasa major axis tayo, so Zx yan. Yan. So, I hope that gives you an idea. So, Fy is 50. So, 50 KSI, kilopounds per square inches. Then, ang Zx is 54, right? You know. 54 cubic inches. So, with that, yung ating nominal moment ay magiging 50 times 54. So, 2,700 kilo-pound inch. Okay? So, yung iba, kino-convert pa yan sa foot. So, i-divide natin sa 12. So, that is also equivalent to 225 kilo-pound
foot. Kilopound feet. Okay. And para ma-compare naman ito sa actual loading, para malaman kung siya ay adequate, so i-check natin ngayon yung actual na loading sa ating beam. So dahil simply supported yan, okay, ang long cut dito para makuha or malaman yung moment, adequate moment strength, so i-check mo yung actual. So meaning yung moment na na-experience talaga ng beam dahil sa load. So to do that, ang mahabang way ay gagamit tayo ng shear or ng moment diagram. Pero syempre may shortcut tayo para sa simply supported beam. So kung alam niyo yung shortcut, that's better. But if ever na stuck kayo, nakalimutan niyo yung formula, ang gagawin or yung maganda nyong gawin dyan, gumamit kayo ng shear and moment diagram. So but for this one, alam kasi natin ang formula para sa simply supported beam. I hope aralin nyo nang sauluhin yung mga yon. Marami kasi yon. And unti-unti, hopefully, ma-introduce natin yung iba doon. So, yung maximum moment para sa simply supported beam, okay, is WL squared over 8. Ito pa pala, simply supported beam na merong uniformly distributed load. Okay? Ibig sabihin, ganitong loading condition talaga is specific. Meron kang simply supported beam and meron kang uniformly distributed load. Kung sakali lang na meron pang point load dyan, ibang usapan na yan. Okay? Iba na yung formula doon. Kung point load lang purely, iba na din yung formula doon. Anyways, for this one, yung W, ito na yung UDL. Yung L naman, yan yung length ng ating beam. So, square natin, divide natin sa 8. Okay? Sige. To do this, ang gagawin muna natin, kukunin natin yung ating ultimate W. Yung WU. Okay? Ifa-factor natin. Dahil tayo ay nag-LRFD, okay, although hindi pa natin nakakonvert yung ating moment, nasa nominal pa lang. So, yung ating loadings, gagawin nating ultimate bago natin gagawing moment. Para ang mangyayari dyan, yung maximum moment natin, edi okay na siya, ultimate na siya. Okay? Pwede na nating i-compare. Okay? Ultimate or factored. So, yung factored, ano bang tama? WU or W sub F? Sige, W sub U na lang. So, anyways, yung W sub U na yan, kung meron kang dead load and live load, remind mo yung sarili mo, that is 1.2. Dead load plus 1.6 live load. Okay. So, isa-isahin natin. Meron tayong W sub D for 50, pero hindi pa kasama dyan yung self-weight. So, in total, yung W sub D natin is yung 450 plus yung self-weight natin na 31 pounds per feet. So, plus 31 plus 1.6. Yung W sub L naman natin will be 550. Ayun. Ayun. So, ilagay mo. So, yung ating ultimate distributed load is 1.2 times 450 plus 31 plus 1.6 times 550. So, this is 1,457.2 kilonewton, pound per foot. Yan. Pound per foot. Then, kunin na natin yung ating ultimate maximum moment. So, let's say MU max. Yan. Should be yung nakuha nating W sub U, which is naka-ultimate na din, times yung length. Ano yung length ng beam? Check natin sa figure. 30 foot. So, 30 squared over 8. So, kung ganon, ang ating ultimate moment is 163,935 pound foot. Okay?
163,935 pound-foot. Okay. Now, to compare, syempre, dahil naka-nominal to, yung ating actual, gawin na rin natin siyang ultimate. So, MU, or yung design moment natin, design strength, should be equal to VMN. So, 0.9 nung 225 kilopound-foot. So, 225. So, that should be 0.9 times 225. So, 202.5 kilopound-foot. So, yung MU max natin ay naka-pounds. So, gawin natin kilopounds. Ilan yan? 163,935 divide 1,000. So, 163.94 kilopound-foot. So, you see, yung actual natin ay 164 or 163.94. Yung strength ng ating beam ay 202. Therefore, ayun, lagay muna natin. VMN is greater than MU max. So, therefore, ayun, yung nakuha nating design strength, mas malakas kaysa dun sa actual. The beam is adequate. Wow! Okay? Adequate. Okay, so that's it for this sample problem. So, kasunod, tutuloy natin sa kasunod na video, kakat na natin, yung kasunod na example. Okay? Sige.